Welcome back again to my YouTube channel. Back to work na ulit tayo ngayon, guys. Ang bilis ng bakasyon, no? Parang gumanon lang eh. Ngayon, ang breakfast namin ni Marvin, nagluto ako ng pasta. Yan lang yung niluto ko kasi meron kaming spaghetti sauce, Filipino sauce yan, guys. Galing Tita Regina, nung umuwi kami kagabi, pinadala na sa amin. Tapos meron din chicken na pinadala din ni Tita Regina. Eh, dito, kakainin namin ng yan. Iyon ang kakainin namin ngayon ni Marvin. Tapos ang aking 4 season na Lux Slim. Start na yung diet natin. Pero alam nyo, guys, kahapon, yung sinuot kong pants doon sa pagpunta namin kay Tita Regina, nagkasya kasi hindi ko na siya nasusuot talaga as in ilang buwan na dahil nga sobrang sikip na dahil ang laki-laki ng tiyan ko. So sa gulat ako before kami umalis dito sa bahay ng 31 ng gabi. Nagkasya siya. Tapos kahapon syempre ang dami namin kinain mula nung gabi ng 31 hanggang kahapon na January 1. Ang dami namin kinain. Hindi na sikip. Sabi ko lumiit pala talaga yung tiyan ko dahil dito. Pero syempre, samahan mo ng konting diet. Pero hindi kasi ako nakikrave talaga dito. Ay, baka naman. Charing. Hindi. Tapos sabi nga nila tita, dapat daw pag holiday daw, hindi daw ako nag-diet. At kasi ang dami ng yung mga kainan, ganyan. Christmas party, yun nga, Pasko, bagong taon. Basta sunod-sunod yun, mga invite, syempre, diba? Kaya sabi ko, nga tito, no? Kaya January na talaga, boom, boom, boom. January na talaga yung start ng ating ang ating diet. Oh. Si Marvin, hinintay ko na lang lumabas, nasa kwarto siya, may inaasikaso lang. Pero kanina, tinulungan niya ako dito pagsasalin nung pasta. Back to work, back to reality na uli, guys. Kakain muna ako, guys. Ewan ko kung sasabay sa akin si Marvin kasi may naayos pa daw siya. Pero sasama siya sa akin, mamaya papuntang Scarborough Town. Doon daw muna siya mamamasyal-masyal, nababagot daw siya dito. Kasi nga, 3 weeks yung bakasyon niya. Eh, yung pasok niya sa trabaho, Thursday, Friday. Ay, bagot na bagot ng aking hubby. Ay, papaayos ko na pala kay Marvin mamaya yung kailangan namin ayusin pa pala. So, kain muna ako, guys. Ayun na, guys, si Marvin, no. Kasabay ko yung kumain. Fresh. Sarap. Hi guys, papasok na tayo sa trabaho. Si Marvin nasa bahay lang, pero may aasikasuhin siya later sa Scarborough Town. May papa-change siya. Oop. Lamig na, guys. Bali natutunaw na yung mga snow. Tapos suot ko ngayon yung regalo sa akin ni Ate Mylene. Tapos yung shoes, yung winter boots ko galing kay Tita Regina gift. Binaon ko lang ngayon yung yung parang cookies lang siya ka-orange. Tapos water. Gawa ng kanina busog na busog ako. Sabi kay Marvin din ako magdala ng spaghetti para bukas may spaghetti pa rin ako. May ginagawa dito. Sabi ni Marvin 40 minutes pa daw yung bus ko kaya aabot daw ako. Sabi ko, anong oras na? Kanina sabi ko, guys, kasama ko si Marvin dapat ngayon. Kaso nga, ayusin niya muna yung namin, yung magagawa siya ng account para sa pagpa-file namin ng tax namin this April ba? Or March? Patapusan ng March. Kasi kinausap ko nila Ate Giselle, nila Tito Ray. Hindi kasi namin na-claim yung mga, ano ba yun? Basta parang 4 yun yung mga i-claim sana na hindi namin nakuha. Ay, sayang nga daw. Kaya ngayon, mas maganda daw makagawa na kami ng mga account namin. Tapos connected na sa bank account namin para diretso nang papasok. Kasi nung una hindi namin naasikaso ni Marvin. Kasi yung mga iba naming kakilala na dumating nitong mga April, may nakuha sila yung mga climate, anong tawag na ba sa ganun? May nakukuha silang parang nasa 200, 100, ganyan. Oh, laking tulong din nun. Pang grocery. Kasi lahat daw naman nakakakuha ng ganyan eh. Magpa-file nga lang.
Hindi pala, gagawa kami ng account. Bale yun, ginagawa na ni Marvin kanina, kaya hindi na siya sumama. Punta na lang daw siya mamaya. Gagala-gala din daw siya. Nabuburiyo na sa buhay niya. Ay, oh my god, oh my god. Wala, ang dulas. Ang dulas kasi basa yung yung snow. May parang buo-buo. Naging yellow. Kaya ingat-ingat tayo pag nag-ano na. Pero hindi ganun kadami yung snow, no. Nagpatak-patak lang siya. Ano. Hindi pa nag-i-snow na sobrang kapal. Hindi yung snow na yung snowstorm. Oops, baka nandiyan yung bus ko. Hindi tayo pwede maiwan. Hindi naman tayo naghintay ng matagal, guys. Mga 2 minutes lang mula nang dumating ako. Dumating na rin yung bus. Mahalata mo na talaga na malamig. Char. Kasi wala na yung mga daon ng puno, as in kalbong-kalbo na lahat ng puno, guys. Tapos kakonti na rin ng mga tao sa labas, hindi tulad nung yung summer, daming taong nasa labas. Dito na ako sa Scarborough Town, guys. Tapos nandito na rin yung bus ko papuntang work. Malamig. Tagal ko rin naghintay. Siguro naghintay ako ng mga 12 minutes. Mga 12 minutes ako naghintay bago dumating yung bus. Tapos, ayun, bale may nakausap ako Pilipina, yung may-ari ng school ng mga PSW sa Batterson Wilson. Nag-ask ako ng tuition at yung tuition ay 3,500. Sinend ko kay Marvin. Ano na yun, para sa mga hindi PR, yun daw yung tuition. Tapos, sabi ni Marvin, kaya natin yung tuition mo, gusto mo na bang mag-aaral? Iniisip ko kasi baka maabutan kami ng expiration ng visa namin, hindi kasi pwede. Kaya sabi ko, mag-asa kung kailan yung start ng school nila. So, kung ngayon, may winter intake din sila, yung summer intake, saka fall intake. Hintay ko lang yung reply. Hello guys, kabababa lang natin. At nakita ko yung manager namin. Paalis na siya. Hindi ko siya napansin. Tumakbo kasi ako, tumawid ako. Di ba wala ang pedestrian, kaya hinihintay ko lang talaga na mawala talaga yung mga sasakyan. Tapos, nagulat ako may tumawag. New look eh. Pas parang style semi-calbo. Yung manager namin, may sumigaw na Crystal. Sabi sa akin, dito, lingon-lingon ako. Tapos pagtingin ko, nandun siya sa may sasakyan niya, lumabas siya. Tapos kumaway sa akin, kumaway din ako. Paalis siya eh. Agap siya, uuwi pala ngayon. Lamig. Malamig lang naman sa mukha, guys. Hindi malamig tong suot ko. Kasi siya, may parang yan makapal siya. Mukha lang manipis pag titingnan. Okay, papasok na muna ako sa work ko, guys. Nandito na ako sa loob. Nilalamig ako. Mas lalo ako nilamig ng pagpasok. Ano ba naman yan? Pagpasok ko, nakita ko sila ate. Kumaway sa akin. Yung pang-maga. Tapos nakita ko na yung super ko. Yung supervisor namin ngayong shift namin. Hello, Crystal. Nakakamiss. Kasi halos isang linggo din, no? Isang linggo din kaming bakasyon. Tapos, namiss ko yung trabaho ko dito. Kasi ilang araw din naman akong pahinga lang sa bahay. Pero may mga ibang araw din na may pasok ako sa part-time ko. Nasulit ko naman kahit papano yung bakasyon dahil nakasama ko naman ng mahaba-habang oras si Marvin. Kasi may time na wala kami parehas pasok. Na itong bakasyon ko ng 1 week. Pero hindi naman kami nakabagagala. Hindi nga hindi pala kami masyadong gumala ni Marvin. Siguro lang kami parang pag nakakalabas kami pagkatapos ng work namin parehas. Yun, hapon, gabi na. Gabi, kakain kami sa labas. Kasi malayo pa yung uwi papunta sa bahay eh. Kaya naghahanap na lang kami ng kainan. Okay na yun, at least nakapag pero ngayon uli, next week, yun. Ganun ulit, salungat na naman kami ni Marvin ang pagkikita namin. Tsaga-tsaga na naman kami sa mabilis ang pagkikita, yung mga ganyan. Di na uli kami makapagsabay ng breakfast. Kasi Thursday wala siyang pasok sa school, pero pasok na sa trabaho. Tapos may work siya
Sabado or Linggo ay pares ako may work noon. Kaya ganun. Susunduin naman ako. Wala naman palya yung mister ko pag sumundo sa akin tuwing pasok ko ng Sabado at Linggo. Nagbibihis na muna ako, guys. Ayan. Pinawala ko lang muna yung lamig na nararamdaman ko bago ako magtanggal ng ng jacket. Just guys. Hindi naman tayo puyat kasi mahaba din naman yung natulog ko. Pero nagising ako kanina, guys, alas 4. Yung parang feeling ko ang haba na ng tulog ko. Kasi kahapon, mahagap kami natulog ni Marvin. Bagsak talaga agad si Marvin kahapon pag uwi namin ako din. Biglang sumama pakaramdam ko pag uwi. Ang sakit ng katawan ko. Kasi nag-work kasi ako noon, Sabado, tapos si Marvin Linggo. Tapos maghapon lang ako nasa kwarto nung Linggo nga kasi nalulungkot nga ako bagong taon Bis lang ako, guys. Tapos work na ako, mamaya na lang ulit tayo. Break time. Tapos ito, orange lang tayo. Sa may cookies ako dyan konti lang yung kinaan ko. Tapos tumawag ako kay Marvin kasi may inaayos siya. Harap. Bilis ang oras, grabe. Parang kapapasok ko lang break time na. Tapos hintay na lang mamaya ng oras ng pag-out, 'di ba? Ang bilis din nung ginagawa ko kasi may halos half na nung box. May laman na. Tinuloy ko, di konti na lang yung gagawin ko. Napabilis yung trabaho ko. Kain muna tayo, guys. Si Marvin, di ko alam kung ano lang. Basta sabi niya, kain daw siya. Bablog naman yun Tingnan nyo kung anong ginagawa na sa bahay. Mabuburo yun na sa bahay Okay. Aaral naman siya Kahit bakasyon, aral pa rin ng aral. Hindi matapos-tapos yung yung resume. Pag-edit ng resume niya. Mamaya lang ulit. What's up, guys? Look who's back. Look who's back. Hello, guys. Ano yan? Nagawa yung siomay. Gawa siomay. Ha? Oo, ito. Kakainin mo na lang, be. Yung siomay. Ayan. Ayan. Hindi. Ay, ito nga pala. Bigyan na, bigyan ni Tito Rhea. Haba. Haba, oh. Look. Ebe. Tayo ka dito, dali. Haba. Ang taas, oh. Taas, be. Taas pa sa'yo. Tumagano ka ba? Yan na, ilagay mo sa ano mo. Ilagay mo sa ano. Tumagano ka ba? Yan na. Ano, haba, oh. Tsaka binili niya. Dami chocolate, guys. Oo, ito po. May Krispy Kreme. Hindi ko pa nga ginagalaw Magkailan ko kanina yun. Sab, guys, hindi lang yan. From Tito Ray and Tito Regina. Here. Hindi lang yan. Yan. Ito pa, guys. Ayan pa, guys. Galing ka na Ano yan? Tito Regina. Ito. Ito pa, guys. Ayan. Yan. Dami. Ay, meron pa ito sa baba. Meron pa sa ilalim. Baliw. Sa ilalim. Meron yan. Tapos yung binigay, regalo din sa amin ni Tita Remy nung Pasko. Ano yun? Mercy. Na malaki, guys. Sawa-sawa. Ay, diba nung, ayusin mo naman, tamo kung saan na napupunta. Tapos nung, diba nung before bakasyon, may mga natanggap kaming regalo ni Marvin. Ito, Ferrero. Meron din akong tanggap na Ferrero. Kali kay Kevin. Tapos, ano yung isang chocolate? Yung Lindor. Ang dami puro chocolate. Alam niyo kasi naumubos. Kasi nasa bahay lang siya. Sasabihin niya, ang dami natin. Full time. Ang dami natin chocolate. Tapos sabi ko, ba't wala na? Sabihin niya, inuubos ko na para wala nang kakainin siya. Kain tayo yung siomay, guys. Yung siomay namin ni Marvin. Yung hela siomay. Hela siomay ba? Iba yung amoy? Hindi mabango? Hindi ba ba? Baka dahil sa molo siguro yan. No? Dahil sa molo? Yung kanina
Oo. Ba't mo hindi tinatanggal? Hindi, mga ano pa lang yan. 20 minutes, 30. Oh, yan guys, ang daming nakalagay sa lamesa, itatabi na ni Marvin. Favorite ko ni Ate Giselle yung pink. Pink? Oo nga, sabi nga ni ate, paborito niya. Ano, ang dami. Ang laki pala to. Huling ano kay Ate. Tanda mo nung Pasko, nagkikrave ka dyan. Sabi mo gustong bumili ng Krispy Kreme. Pasko nga ba yun? Bagong taon? Ang bagong taon natin before magbagong taon. Bagong taon ba? Oo. Di ba nakikrave ka dyan? Oo, isang piraso lang mga... Guys, hindi ko alam pero parang namamaga yung isa kong matabi. Namamaga. So, ayun. Hindi na ako nakapag-vlog sa inyo kanina nung pag-out ko sa trabaho kasi nagmadali na ako. Bakit? Kasi, nung nag-aayos na ako, naglilinis na ako ng machine ko, nagwawalis na ako, nagpupunas na ako. Pag-check ko ng phone ko, hindi ko kasi agad na-check. Padating na yung bus, 8 minutes, kaya nagmadali na talaga ako. Tapos, nalungkot ako kanina nung tumawag pa nga kay Marvin eh. Kasi naman, yung regalo sa akin ni Ate Mylene na winter jacket, may nakita akong parang itim na parang napatama ata ako sa sa bus. Sabi ko kay Marvin, hindi ko nasusuotin to kapag may na lang, yung parang gala-gala na lang namin. Hindi ko nasuotin na pang trabaho. Kasi hindi ko kailangan magdoble ng jacket talaga doon sa binigay ni Ate Mylene. As in, mainit talaga siya kanina. Kasi ang lamig kanina eh. May lamig sa mukha, pero yung katawan ko mula dito, pababa, hindi. Mainit talaga siya. Sarap sa pakiramdam. Tapos yung regalo din ni Tita Regina sa akin, ang ganda. Yung winter boots, hindi rin siya malamig sa gamit-gamit ko kanina. Pansin nga ng mga katrabaho ko, bago yung sapatos ko, bago daw yung winter jacket ko. Kasi ngayon suot ko lagi yung gray. Yung gray siya yung kulay brown. Pansin nila, sabi ko ay regalo sa akin. Tapos sabi nila, tapos tinatanong ako nila kung kamusta daw yung bakasyon ko, ganyan-ganyan. Sabi ko ay, okay naman. Sabi ko nakapagpahinga na kahit papaano. Sabi ko ganyan. Tapos yung kamustahan sila, kamustahan. Tapos yung back to work na ulit. Ang bilis, no? Back to work na ulit. Tapos sabi nila, ang bilis daw nung araw. Back to work na naman. Tapos tinatanong pa nga nila sa akin kung bayad daw yung holiday ko. Sabi ko, hindi ko pa kasi alam. Kasi ngayong Friday pa ako sa sahod yung last week. Sabi, kasi yung sa kanila kasi, as in bayad yung 1 week nilang walang pasok. Yung sa amin, kasi agency ako, baka ang bayad lang sa akin ay lang, yung holiday lang, 2 days. Pero sabi ko, okay lang naman sa akin kahit 2 days lang, basta mabayaran yung holiday, kahit hindi na bayad yung 3 days. Sabi ko, Ate Lulu, oo, okay na yun. Sabi, at least nabayaran ka naman, nakapagpahinga pa. Sabi, ate, okay lang naman sa akin. Ayun. Wala namang masyadong ganap kasi nung bakasyon ko eh. Kasi may part-time ako. Tapos, si Marvin, di masyadong as in nagkakatugma din yung schedule namin kasi may part-time din siya. Kaya, nag-grocery na kami last week kasi sabi ko wala na tayong time. Taray. Wala na kaming time na magkakatagpo para pag-grocery. Tapos yun, natapos na rin ni Marvin yung para sa CRA ba yun, be? Yun, yung CRA namin, yung account namin doon. Tapos, ano pa ba? Ano bang ginawa mo kanina? Hala, kumain lang na kumain. Nagpaka-stress, kumain ng chocolate. Visit na to. Pagtingin ko doon sa lamesa niya, puro balat ng chocolate. Hindi ko kasalanan yung kasalanan naman nagbibigay yun. Kasalanan, ang kapal ng mukha mo, ikaw na nga binigyan eh. Lakas ng tama mo, tapos kapag wala kang chocolate, sabi gusto kong bumili. Gusto kong bumili, lagi sa ganun. Sige, gusto kong bumili, gusto ko ng chocolate. Tapos andyan nagsawa-asawa sa chocolate. Tapos, ayun lang naman guys, yung back to reality na talaga uli. Pero at least, diba, start na uli ng pag-iipon natin. Ipon! Ipon para sa tuition ko dyan, Marvin.
Yan. Konti na lang, guys. Tapos, grabe pala mahal ng papabrace dito, no, guys? Kasi may nakita ako, pagpapabrace, mayroon daw pagpapabrace, nasa 6,000. Yung iba naman, 6,500. Tapos installment daw. Kung i-convert mo sa Pilipinas, laking pera, no? Kasi yung ipin ko, naghihiwa-hiwalay siya. Totoo pala talaga yung sinabi ng dentista ko. Kailangan naka-retainer ako kasi babalik yung ngipin ko. Mas sumama yung ngipin ko. Kasi naghiwa-hiwalay. Hindi lang siya kita, pero nagkahiwa-hiwalay. May butas-butas na siya. Kasi nung ngipin ko, nung hindi pa ako nagpapabraces, as in dikit-dikit yung mga ngipin ko. Maganda siya. Yung taas ko, pero yung baba ko, ang pangit. As in, sungkis yung ko, tapos hindi ko na kinakaya yung sakit kasi yung parang mga sira ng ipin ko, dun sa sungkis-sungkis so yung mga nakatago, kaya need ko ipa-braces siya para malinis yung aking yung ipin ko. Asa yun, kaya sabi ko kay Marvin, kala ko kakayanin, hindi talaga. Kaya kailangan ni Marvin ng trabaho na may benefits ng free braces. Kailangan kong ibalik yung braces ko, guys. Sure. Mga usngal na naman tayo. May retainer kasi ako, guys, pero kasi may gilagid siyang nakalagay din sa gilagid. Kasi bulol nga kasi ako sa S. Ako SLR. Pagsuot ko siya, di ba receptionist ako noon? Hindi kami magkakaintindihan ng kausap ko kasi talagang as in yung baba at taas, naka-retainer, may gums. Talagang dumidikit talaga yung dila ko. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan kong tanggalin. Kasi lagi ako nakikipag-usap. Alam niyo naman doon sa barbershop, grabe. Ang daming pumapasok. Ang daming nagtatanong. Di paliwanag ako ng paliwanag. Syempre, nag-ikot-ikot na yung aking dila, kaya wala akong choice, tinanggal ko talaga yung retainer ko. Mahirap. Tapos yun sa Five Guys, kami, cashier din. Umiimik ako, nagpapa-order din. Kaya sabi ko, tinanggal ko na talaga. Tapos yun, nung tinanggal ko, medyo, syempre, humihiwalay-hiwalay na yung mga ipin ko. Hindi na siya sakto dun sa retainer ko, kaya hindi na magagamit. Sayang. Ay, ganun talaga ang buhay. Hala, back to na naman tayo nito. Back to puyat na naman. Tingnan mo, back to pula na naman ang mata natin. Kasi, trabaho na ulit tayo. Pero, at least may trabaho. Masama walang trabaho. Hindi tayo kikita. Mangyayari na, labas lang tayo ng labas ng pera. Walang pumapasok. Kaya, maging thankful na rin tayo kasi may trabaho tayong binalikan. Right, Jan Marvin? Yes, ma'am. So, ayun lang, guys. Papalam na ako kasi kailangan na natin matulog. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel namin. Bye!